Matapos kumain nilang dalawa, umupo na muna siya sa isang bato habang malalim na nag-iisip. Habang nakamasid siya sa paligid, paulit-ulit namang pumasok sa kanyang isipan ang patungkol sa mga binanggit ni Manong Duming sa kanya. Sungaw. Saan sila matatagpuan? At saka, may kakayahang dumurog ng bertod? Wika niya sa kanyang sarili. Makalipas pa ang ilang minuto niyang pag-iisip, bumalik na siya sa kinaroroonan ni Manong Duming na sakto namang kausap nito si Umar. Paglapit niya doon, kaagad namang nagwika sa kanya si Umar ng, "O buddy, mamayang gabi may padisco dito sa baryo. Sakto, may ipakilala akong dilag sa'yo." Wika ni Umar sa kanya. Nang marinig ito ni Noli, patawa-tawa naman siyang sumasagot dito ng, "Ha? Ikaw talaga? Dilag baka mo? Baka bulag." Sagot naman niya ditong may halong pagbibiro. "Basta mamaya, may ipakilala ako sa'yo doon sa diskuhan." Sabi pa sa kanya ni Umar habang naglalakad papasok sa loob ng kanilang bahay. Maya-maya lang, nakarinig na nga sila ng tugtog na nanggaling sa nasabing diskuhan malapit sa bahay ni Umar. Hanggang sumapit na nga ang 8:00 ng gabi para tutungo sila ni Umar sa nasabing diskuhan. Pagkarating nila doon, wala naman silang ibang ginawa kundi mag-inuman at magkwentuhan. Habang sila Manong Duming at Manong Mondo, abala din yung nagiinuman, kasama nito ang ilang bantay nila Umar. Nakabukod kasi sila ng misa noon dahil nga may kasamang mga dilag sila Umar at Noli. Subalit dahil mahiyain itong si Noli, tamang kwentuhan lang sila noon sa mga babaeng ipinakilala sa kanya ni Umar. Hanggang sa sumapit na ang 12:00 ng gabi, mas lalong dumami ang mga tao noon na hindi naman nila alam kung saan nanggaling ang mga ito. Hindi naman niya yun pinansin at pinanood na lang niya itong si Umar habang kasayawan nito ang mga babaeng kakilala nito. Habang siya naman patagay-tagay lang ito sa gilid dahil tila ba inayawan siya ng mga babaeng kinasama nila Umar dahil halos hindi niya ito iniimik. Pagtungtong ng 12:00 ng gabi, merong kakaibang nangyari. Dahil bigla siyang nilapitan ng isang napakagandang dilag na hindi naman niya napapansin kung saan yun dumaan. Ayon pa kay Noli, kulay abo ang buhok ng dilag na yun at may balat na animoy kutis porselana. Napakakinis din ng kutis ng babaeng yun nang siyang labis naman niyang ipinagtaka dahil bigla na lang yung tumabi sa kanya. Nang magsalita ito, doon pa siya mas lalong nagtaka dahil nang magsalita ito ng, "Hoy Noli, ikaw lang ba mag-isa dito?" Wika nito sa kanya sa malumanay na boses. Dahil sa kanyang naririnig, hindi naman siya nakasagot na para bang naging isa siyang bato. Hindi ho. May kasama akong nandun nakisayaw din." Kilala mo ko, miss?" Wika niya dito habang mahiyahiyang sumasagot. Nang tumiting ito sa kanya, inakala pa niya noon isa yung Amerikanong tubong Ilonggo dahil kulay asul ang mapungay nitong mga mata at kaswal ding magsalita ng wikang Hilonggo. Dahil sa nangyari, tila ba lumayas ang tama ng alak sa kanyang katawan nang kinausap siya ng babaeng yon. Dahil sa kanyang pagtataka, napilitan din siyang pinagtatanong ang dalaga na yon kung taga saan ito at kung ano ang lahi nila. Subalit sinabi nitong isa lang siyang ordinaryong Pilipino na namumuhay ng matagal ng panahon. Nang tanungin niya ito kung saan ito nakatira, nagtaka naman siya nang itinuro nito ang malawak na gubat. Hindi kalayuan yon sa bahay nila Umar. Sabi ng dalaga na yon,
Sa gitna raw ng makapal na gubat na yon, nandun raw ang kanilang mansyon, kung saan nandun ang kanyang pamilya. Habang nag-uusap sila ng dalaga na yon, maya-maya lang, nilapitan silang dalawa nila Umar, kasama nito ang 4 na kababahian. Pagkakita ni Umar sa kanyang kasamang dilag, nanlaki ang mga mata nito dahil hindi nito lubusang makakilala itong sinuli ng babaeng ibang lahi. Paglapit nito sa kanya, nagwika naman ito ng, "Uy, buddy, aba, kaya pala ayaw mo sa mga pinikilala ko sa iyong mga babae dahil may katagpo ka palang isang anghel? Buddy, pakilala mo naman ako dyan." Wika ni Umar ng siyang dahilan para batukan siya ng isang babae nilang kasama. Subalit maging sila Umar at ng mga kasama pa niya, nagimbal ng binati sila ng magandang gabi sa babaeng kasama ni Nuli na sa wikang Hilonggo. Nagpakilala sa kanila ang babaeng yon sa pangalang Maria. Maya-maya lang, umalis na rin sila Umar kasama nito ang mga dilag para sasayaw na sila sa gitna ng bailihan. Inaya silang dalawa ng mga ito na sumayaw sa gitna, subalit ayaw talaga ni Nuli. Kaya ang nangyari, silang dalawa na lang ang natira doon sa misa. Tila ba ang lahat niyang hiya sa katawan, biglang naglaho yon sa hindi mapaliwanag na dahilan. Hanggang maya-maya lang, nagtaka naman siya sa babaeng yon dahil tila ba hindi na ito mapakali sa kanilang pinag-uupuan. Ayon dito, panay ang paglilingon nito sa paligid na parabang may tinitingnang nilalang. Kasabay din ng ikinikilos ng dilag na yon ay ang kasabay ding nakalanghap siya ng isang amoy na parabang nanggaling yon sa bulaklak na sampagita. Hanggang sa may sinabi ang dilag na yon sa kanya. Ayon dito sa kanya, na kung pwede ba raw na magpasama ito sa kanilang bahay dahil may kukunin lang daw ito saglit at babalik naman daw sila pagkatapos. Nang sinabi yun ng babaeng yon, tumanggi naman siyang sumama rito dahil hindi naman niya ito kilala. Nang sabihin niya yon, tumitig lang naman ang babaeng yon sa kanya. Nang walang ano-ano, bigla siyang inihipan sa noo ng babaeng yon. Nung maglakad na ito papalabas ng gitnang diskuhan, nagtaka naman siya sa kanyang sarili dahil kusang humakbang ang kanyang mga paa papasunod ng dilag na yon, na para bang ito ang may kontrol sa kanyang katawan. Kaya't ang nangyari tuloy, naglaban ang kanyang katawan at isipan. Dahil sa isip niya, ayaw niyang sumunod rito, subalit ang kanyang mga paa kusang humakbang papalayo, papasunod sa babae. Ang sabi pa ng dilag na yon sa kanya, "Sumunod ka na sa aming lugar, Nuli. Masaya sa lugar namin. Walang gulo, di gaya sa mundo nyo." Nang sabihin yun ng nilalang, doon niya napagtanto na isang engkanto ang babaeng yon, kundi kaya isang diwata. Walang ano-ano, bigla niyang hinawakan ng mahigpit ang kanyang kwintas na binigay pa ni Manong Duming. At kasabay niyang paghawak doon, ang paglitaw ni Ermitanyong Duming sa likuran ng puno ng duhat. Nang makita ito ng nilalang, bigla itong tumigil sa paglalakad dahil nagwika si Manong Duming ng, "Saan mo naman dalhin niyang kasama ko, diwata? Baka hindi mo na yan ibabalik sa aming mundo. Ngayong nahuli kita, anong idadahilan mo sa akin?" Wika ng ermitanyo sa nilalang. Nang makita silang dalawa ng ermitanyo, tila ba gumaan ang kanyang pakiramdam, na para bang nawala na yung pakiramdam niya kanina, na parang nakagapos sa isang bagay. Walang ano-ano, binato ito ng ermitanyo ng pamakong usal upang igapos ang dilag. Subalit nang laki ang mga mata ng ermitanyo na yon, nang dumaplis lang sa katawan ng babae ang kanyang espiritual na usal at hindi tumatalab. Nang ginawa ito ng ermitanyo, ngumisi lang naman ang dilag na yon at nagsasalita ng, "Hindi ako ang kalaban mo, Manong. Sige, aalis na ako.
Paalam, Noli. Wika sa kanila ng dilag na yon. Maya-maya lang, nang makaabot na ito sa masukal na kakahuyan, ay bigla na lang itong naglalaho. Matapos ng pangyayaring yon, inaya ni Manong Duming itong sinuli upang uuwi na sa kanilang lugar. Pagkarating nilang dalawa sa bahay nila Omar, nadatnan nila ang mag-ama habang pinag-usapan silang dalawa dahil bigla na lang daw silang nawala doon sa diskuhan. Nang makita silang dalawa ng mga ito, napatawa lang naman yon dahil nagkasunuran lang din pala sila sa pagdating sa bahay na yon. Matapos ng kanilang pag-uusap na yon, nagpaalam na rin silang dalawa kila Omar upang babalik na sa kanilang lugar. Sinabihan sila ng mga ito na ipagbubukas na lang ang kanilang pag-alis, subalit buo na ang desisyon ni Manong Duming. Habang kasalukuyang binagtas ng mga kabayo nilang dala ang daan, hindi namang maiwasang magtanong itong sinuli ng, "Manong, hindi ko alam na diwata pala yung nakita ko kanina dahil kakaiba ang gulo ng itsura ng babaeng yon." Wika niya kay Manong Duming. Nang marinig nito ang kanyang sinabi, nagwika naman ito ng, Mag-ingat ka sa mga nakakausap mo lalo na sa diskuhan. Tandaan mo, Noli, hindi sa lahat ng diskuhan ay purong tao ang dadalaw dyan. Mayroon ding mga engkanto at diwata ang sumasali. Mabuti't diwatang puti ang nakakagusto sa iyo. wika sa kanya ni Manong Duming. Dahil sa kanyang narinig sa matanda, napatanong naman siya kay Manong Duming ng, Manong, paano niyo ho nalaman na diwatang puti ang nakakaharap ko?" Nang marinig ito ng ermitanyo, napawika naman ito ng, Kaya lang naman hindi tinatablan ang diwata na yon sa ibinato kong mga usal, sapagkat ang diwatang puti ay purong dibino. Ang aral nitong tinataglay, sa madaling salita, Noli, napapanig sila sa kanan at kinikilala nila ang ating Panginoong Diyos. Ang mga diwata, sila ang natasang mangangalaga sa kalikasan upang mapapanatili nito ang balanse. Sila din ang nangangalaga sa iba't uri ng mutya na nakukuha sa kalikasan. wika sa kanya ni Manong Duming. Dahil sa kanyang naririnig, bigla naman niyang naalala nung bigla siyang tawagin ng diwatang yon sa kanyang pangalan. "Ang ibig sabihin mo, Manong, sa kanila din ang galing ang bertod na hawak natin?" Sagot niya kay Manong Duming. Maaaring tama ka, Noli. Maaaring noon pa man, kilala ka na ng nilalang na yon. At doon pa siya namangha kay Manong Duming nang sabihin ni Manong Duming ang ugnayan nila sa bantay ng kalikasan. Makalipas pa ang isang oras, hindi nila alam na malapit na pala sila sa bahay nila Noli at halos mag-3 na yun ng madaling araw. Pagkarating nilang dalawa sa manukan nitong sinuli, dali-dali naman silang bumaba at inilagay ang mga kabayo sa mga pastuhan nito. Dahil nga walang silang tulog ng gabing yun, nagpahinga na muna silang dalawa para kahit papaano makabawi sila sa pagtulog. Pagising nilang dalawa ng tanghali, nasipat nila ang 3 tauhan nitong sinuli habang papalapit sa kubong kanilang tinutulugan. Paglapit ng mga ito, nagwika ang isa dito ng, "Bunsing, magandang umaga ho. Kamusta ho ang lakad nyo? Nakadala ho ba kayo ng bihag?" Bungad sa kanya ng isa niyang handler ng mga manok. "O Nardo, magandang umaga din sa inyong 3. Kamusta ang farm? Habang wala ako rito, wala na bang nanggugulo?" Sagot ni Noli sa mga ito. Nang marinig ang kanyang sinabi dito, sumagot naman ang nangangalang Miloy. "Wala naman, boss. Simula nung naparito si Manong Duming, ni pusa nga walang pumasok dito." Sagot nito sa kanya.
Mabuti naman, Miloy, Nardo. Oo nga pala, may ulam kaming dala kagabi. Tsaka, lutong bihag na manok. Kunin nyo na lang kay Mayok. At saka bigyan nyo rin si Ambong ha. Wika niya sa mga ito. Nang marinig ng kanyang mga tauhan ang kanyang sinabi, tuwang-tuwa naman ito dahil sa kabaitan nitong sinuli sa kanyang mga handler. Pumunta ang mga ito sa mismong bahay ng kanyang ama upang kunin doon ang kanyang sinabi. Pagbalik ng mga ito sa kubong tinatambayan nila ni Manong Duming, napangisi naman si Manong Duming nang masipat nila itong si Nardo na may dala-dalang isang galon na tuba. Ay, Nardo, para saan ba yung dala-dala mo? Maaari bang mabawasan natin yan ng isang tagay? Bungad ni Manong Duming sa 3 handler ni Noli. Manong, saan pa ba? Iinumin natin to. Tamang-tama may bihag itong si Boss Noli. Nang marinig ito ni Manong Duming, dali-dali naman nitong kinuha ang kanyang tagayan na gawa sa kawayan. Nang makita ni Noli itong si Manong Duming, pangisi-ngisi naman itong nagsalita ng, "Sige, kung usapang tuba lang, baka maghapon na lang hindi nyo pa mapapatumba yan." Wika niya sa kanyang mga tauhan habang masaya itong nagiinuman. Kahit nakaangat na sa buhay itong si Noli, kung ituring niya ang kanyang mga tauhan, para bang mga barkada lang niya ang mga ito. "Mga bata, oo nga pala, may regalo ako sa inyong 3. Alam niyo na kung ano." Wika ni Noli sa mga ito. "Ano yun, boss?" Sagot ni Nardo sa kanya. "Ano pa ba? Hindi manok." "Basta pag-igihan nyo lang ang gawain nyo rito sa manukan ko. Makakatanggap kayo lagi ng regalo galing sa akin. Oo, yung tag-iisang pares ng manok dyan sa pen, sa inyo na yan. Tag-isang babae at lalaki. Bali 6 yan ha. Basta paalala ko lang sa inyo. Kung gusto nyong umasenso sa buhay, hindi puro lang pagsasabong ang atupagin nyo. Paparamihin nyo yan para pagdating ng panahon, dumami yan. Gaya ko, marami na ring namimili." Udyok niya sa mga ito. "Oo boss, hindi namin yan makakalimutan. Kayo po ang inspirasyon namin kung bakit pinili namin ang ganitong landas." Sagot naman ni Nardo sa kanya. Nang matapos na nilang inumin ang tuba, nagsibalika na ang kanyang mga tauhan sa mga gawain nito sa kanyang farm. Mag-12 na rin kasi yun ng tanghali, kung kaya't oras na yon sa pagpakain sa mga alaga niyang medyo bata pa. Nang sila na lang dalawa ni Manong Duming na nakaupo, may dinukot ito sa bulsa. Nang makaluma nitong pantalon, ang isang libretang kulay itim na sa palagay niya, sobrang luma na nito. Nang masilayan yun ng kanyang mga mata, napawika naman ito ng, Ano yan?" Nagtatakang tanong niya rito. Ito. Ang libretang ito ay pamana sa akin ng maestro kong si Inko. Nandito ang kasaysayan ng lahi ng mga sungaw. Kung saan ito nagmula. Halos 4 na dekada kong dala-dala ang libretang ito, Nole." Matapos sabihin yun ni Manong Duming, nag-umpisa na itong nagsalaysay patungkol sa nilalaman ng libreta nitong dala. Ayon sa ermitanyo, ilang siglo ang nakalipas, magmulang umusbong ang lahi ng mga sungaw na kinakatakutan ng mga antingerong sabungero sa Bacolod. Nagmula ang mga sungaw sa hanay ng mga manggagamot. Kasabay sa pag-usbong noon ng mga mananakop sa Pilipinas, kinain ng galit at kalungkutan ang mga puso nito nang mapagtanto ng mga manggagamot na sungaw na hindi nila kayang kontrolin ang digmaan. Napag-isip-isip nilang umanib sa demonyo upang makapaghiganti sa mga taong mapang-api sa ating lahing Pilipino. Sa madaling salita, ang kalaban ng mga ito noon ay ang mga dayuhang mga Hapon na walang awang pinagpapatay ang lahi nating Pilipino. Subalit pagkatapos daw ng digmaan ay nagpabilin pa rin ang mga ito na masama sa kapwa dahil hindi na nila kayang bawiin ang kanilang mga kaluluwa
na isinanla sa demonyo. Kaya't nagpabilin ang mga itong masama upang gumawa ng karahasan sa mundong ibabaw. Pero daw dahil sa mga ermitanyong biglang nagsilitawan sa buong Negros, unti-unting nawala ang mga karahasang pangyayari na kagagawa ng mga sungaw. Dahil pinarusahan daw yon ng mga malalakas na ermitanyo na pinagsamang mga batikang antingero. Bagamat napatigil ng mga antingero ang kasamaan ng mga ito, hindi nila akalain sa paglipas ng panahon na gagamit ng mga ito ang kanilang kakayahan para gamitin sa makabagong sibilisasyon. Hanggang sa paglipas ng panahon ay napamana ng mga sungaw ang kanilang kakayahan nang siyang ginamit ng mga lahi nila para gamitin sa labanan ng tigbakay. Subalit ayon kay Manong Duming, kapag nagawa mong natalo ang isa sa mga ito, ay maghanap yun ng paraan para malaman din ng mga ito ang iyong sekreto. Kapag hindi ito makaganti sa iyo, maaring humantong sa pambabarang nang siyang ikinamatay ng dalawa niyang kaibigan ni Manong Duming. Dahil isa sa mga ito ay nagtatanga ng agimat na galing sa isang garuda, subalit ang kaalaman ng kaibigan niyang yon ginamit sa kalukuhan. Paminsan-minsan daw, nung unang napabagsak nila ang grupo ng mga sungo sa labanan ng sabong, pinagkakansyawan ng kanyang mga kaibigan at pinahiya sa mga tao. Kaya't isang linggo lang ang nakalipas, nabalitaan na lang niya na pumanaw na ang dalawa niyang kaibigan. Kaya't napag-isip-isip noon ni Manong Duming na tumalikod sa kanyang pamilya upang mag-aral ng lihim na karunungan na galing sa ermitanyo upang magawa niyang makontra ang mga sungaw. Subalit nang tumagal siya sa poder ni ermitanyong Inko, ipinaliwanag dito sa kanya na kasalanan din naman daw ng kanyang mga barkada dahil kung hindi nila inapak-apakan ang pagkatao ng mga sungaw na yon, hindi sila mapalagay sa ganong sitwasyon. Kaya't ang paghihiganti ni Manong Duming ay nabaling sa ibang nilalang. Nung nabalitaan ng kanyang maestro na mayroong pangkat ng mga aswang ang nanggagambala sa mga tao sa baryo nila, walang awa niya yung pinagpapatay ang mga aswang kapag namimiktima ang mga ito sa kanilang baryo. Dagdag pa ni Manong Duming, ang mga sungaw raw ay nakatira yon sa iisang baryo lang dahil ang kanilang lugar nababalot ito ng napakalakas na sabulag, kaya ang baryo nito naglalaho kapag umaga. Kapag ordinaryong albularyo lang ang mapadpad sa lugar ng mga sungaw, mapagkamalan pa nga na isang bakanting lupa lang ang kanilang nakikita dahil bukas lang ang buka ng baryo nito kapag kauri nila ang pumasok. Sa pangkasalukuyan, hindi naman mapanganib ang mga ito kapag hindi mo ito gawa ng pagkakasala. Ang tanging makabasag lang sa mga ganong sabulag ay ang mga ermitanyong merong napakalalim na aral. Dahil nga daw pinagsamang kanan at kaliwa ang tanga nito, kaya't hindi ito basta-bastang makontra ng isang antingerong sabungero dahil ang mga ninulo nito lumalaban yun sa digmaan laban sa mga albularyo. Nang marinig nitong sinuli ang salaysay ni Manong Duming, tila ba ang tubang kanyang ininom, naging pawis lang yun sa kanya. Hindi kasi niya akalaing napakalalim pala ang pinagmula ng mga sungaw. Sa pagpatuloy ng kanilang pag-uusap, bigla namang dumating sa kanyang manukan sila Guyo at Leroy at pansin nila na may dala itong tuba. Pagbungad nito sa kanilang kubo, nagwika ito ng, "Magandang umaga sa inyo. Bukas sa pangalawa may magaganap na sabong sa bayan ng Takulin. Ano, sasama ka ba sa amin?" Tanong nito sa kanya. "Aba, mukhang maganda yata yan. Pero mamaya na yan, tatagayin na muna natin yung dala mong tuba." Sagot naman dito ni Nuli. Balita ko, dumayo raw kayo doon sa lugar nila Omar at wala daw batid ang pagpapanalo doon. Uwi ka ni Guyo sa kanya. Swerte lang ngayon pre, kasi malapit ang birthday ko eh. Palihi lang ba? Sagot naman ni Nuli kay Guyo. Yung sinabi ko sa'yo kanina para sasama ka ba sa amin ni Leroy? Sunod na araw na yon. At dadalhin mo na ang lahat mong alam na agimat dahil ang lugar na yon
Nandun nakatira ang mga bonggaitang sabungerong may mga agimat. At hindi lang yan, para masubukan mo rin ang lakas ng mga manok sa bandang silangan. Kadalasan sa mga sabungerong dumayo, mga malalakas, galing pa yun ng Cebu. Wika sa kanya ni Guyo. Nang marinig ni Manong Duming ang sinabi ng kaibigan ni Noli, patawa-tawa naman itong sumasagot ng, Kahit anong lakas ng manok mo kapag maunahan, wala rin. Gagapang pa rin ito na parang bulate. Bero lang. Kailan ba yan? Para naman mapaghandaan natin ang araw na yan. wika ni Manong Duming. Sinagot naman sila ni Leroy ng, Sa makalawa ho, Manong. May pista kasi sa lugar na yun eh. sagot naman ni Leroy. Ganun ba? Walang problema yan. Sige, sasama ako sa lakad nyo. Baka sakaling may tuba doon. Wika ni Manong Duming sa mga ito. Tawa lang naman ang tawa itong sinuli dahil kapag nabalitaan ng matanda ang patungkol sa tuba, kahit nasaan pa ito, dadayo ito ng dadayo. Makalipas pa ang mga oras, umuwi na nga sila Guyo dahil magagabi na. Hanggang pagsapit ng kinaumagahan, wala namang kakaibang pangyayari. Kaya't lilipad tayo kinabukasan. Nang pagsapit ng sunod na araw, dumating na nga ang araw na kanilang pinag-usapan. Habang sakay-sakay sila ng tag-iisang kabayo, masaya naman silang naglalakbay dahil na rin sa tanawin sa paligid. Habang naglalakad ang kanilang pangkat, pabiro namang nagtatanong itong sinuli kay Manong Duming ng, Manong, hindi ka ba napapagod? Mataas na ang araw oh. Nang marinig ito ni Manong Duming, napatitig naman ito sa kanya habang sumasagot ng, Ha? Napapagod? Baka yung utak mo napapagod. Paano tayo mapapagod? Angkas-angkas tayo ng kabayo. Nang marinig nila ni Guyo at Leroy ang usapan ng dalawa, tawa lang sila ng tawa noon dahil sa kanilang tawanan. Hanggang sa nabitawan ni Leroy ang isang bayong nilang dala na may naglalamang tandang na ilalaban na manok. Kaya ang nangyari, hindi pa man nakarating sila sa lugar, nabugbog na yung manok ni Guyo. Hanggang sa nagseryoso na itong si Manong Duming sa kanilang usapan, kaya maigi na naman silang nakikinig rito. Ayon kay Manong Duming, kung may dala-dala man silang kaalaman laban sa kapwa sa bungero, huwag nila yung ipapahalata upang mapapanatili ang kaayusan, mapapanig man sa kaliwa o kanan upang maiwasan ang gulo. Ayon kay Manong Duming, yun ang kanilang dapat gawin upang magkaroon sila ng masayang samahan sa mga nilalang na likha din ng kataas-taasan. Pagkarating nila sa lugar na kanilang pupuntahan, nakita nila ang ibang mga taong nakasakay din sa mga kabayo. Indikasyon na kagaya nila, dayo din yon sa lugar. Ayon kay Nuli, ang lugar na yon, halos purong manok ang makikita mo doon. Dahil na rin sa pag-usbong ng ilang breeder sa lugar na yon na mga negosyante din. Sa paglipas ng ilang minuto, halos mga sabungero lang ang makikita mo sa lugar. Magaman kinakabahan itong sinuling makasagupa ng mga sungaw, bigla naman mawala ang kanyang kaba dahil kasama naman niya itong si Manong Duming. Hindi siya pabayaan ito hanggat kasama niya ito sa lakad. Sa pagpasok nila sa lugar ng sabungan na yon, sa bungad pa lang ng git ay mayroon ng sumalubong sa kanila na mga sabungero. Binulungan siya ni Manong Duming na may karga yung tangan dahil hindi kasi yun ganun kaagresibo kung wala itong sinasandalang gamit. Ginoo, alam kong sabong ang punta nyo rito. Baka may natipuhan kayo sa dala namin. Wika ng isang lalaki na may hawak-hawak na manok. Itong si Manong Duming naman, nagwika lang naman ito kay Nuli ng, Ikaw Noli, tingnan mo. Baka magkasing laki lang yan sa manok mo. Sayang naman. Wika ni Manong Duming nang pabulong sa kanya. Subalit laking gulat nilang dalawa nang magwika ang lalaki ng, Oy, huwag na tayong maglokohan. Alam kong may mga karga kayo sa mga manok nyo.
na halos lahat ng mga tao rito ay may tangan-tangan na aral para sa labanan. Kaya bilisan nyo na para naman malaman namin kung gaano kalakas ang dala nyo. Paghamon nito sa kanila. Dahil sa kanilang naririnig, napangisi naman itong si Manong Duming dahil ang lugar pala na yon, nandun ang subukan ng agimat na gagamitin sa manok. Kung baga, bukod sa pustahan ng malaking salapi, palakasan din yun ang karga sa katawan. Ayon pa kay Noli noon, ang kanyang suot-suot na kwintas, nagpaikot-ikot ito sa kanyang dibdib. Umiinit din ito, indikasyon na maraming nasagap itong enerhiya sa paligid na galing sa kaliwa. Hindi lang kasi agimat at bertod ang meron doon. Meron ding mga mutya at dasal na galing sa mga aswang. Bahala pa ni Manong Duming noon, meron din siyang nasipat sa paligid na hawak ng ilang sabongero ang isang manok na isang engkanto. Ang tawag sa ganong sandatang manok ay kakaw. Ito yung engkantong manok na kayang magpalahi sa ordinaryong manok.